Mga parallel leader na dumalo ay may isa o pinagkaisang layunin at ito ay ang pagpapanumbalik ng pagkakaisa at kaunlaran di lamang sa Mindanao kundi ng buong bansa. I think these groups are very important. First of all, I know that this group was responsible in installing the last president we had, former President Rodrigo Duterte. So you cannot discount the possibility that they might again excel in their intention to regroup and probably support one candidate they would like to see again perform like the former president. Positibo ang Mindanao Parallel Leaders na makakamit ang kaunlaran at minimithing tagumpay para sa Pilipinas. Ang buong detalye ng balita mula kay Jean Domingo. Ang Mindanao ang isa sa makasaysayang lugar sa Pilipinas dahil dito nagmula ang ilan sa mga lider na umukit ng kasaysayan at nagbigay ng malaking ambag sa Pilipinas. At kamakailan ng isang mahalagang pagtitipon ng ginanap sa Davao City, ang Mindanao Parallel Leaders Forum, na dinaluhan naman ng mga lider mula sa iba't ibang rehiyon sa Mindanao na inorganisa ng mga co-convener na sina Dorothy Balaba, Janice Lau at Cedric Sabio. Andito nga tayo ngayon sa event na to ng Mindanao Parallel Leader Forum. Ang significant ito, kahalagahan is pagtipon-tipon ng mga leaders from different NGO, different CSO which is supporting, originally supporting kay Tatay Digong. At the same time, this time, supporting the senatorial leaders candidate for 2025. So, yun ho ang pinakamahalaga na pagtipon-tipon ng mga volunteers, especially from different field here in Mindanao po. Malaking impact po para sa akin po bilang simpleng mamamayan. Malaking impact po ito, ma'am. Mananagumpay tayo, ma'am? Yes po, ma'am. We claim. Ang mga parallel leader na dumalo ay may isa o pinagkaisang layunin at ito ay ang pagpapanumbalik ng pagkakaisa at kaunlaran di lamang sa Mindanao kundi ng buong bansa. I think these groups are very important. First of all, I know that this group was responsible in installing the last president we had, former President Rodrigo Duterte. So you cannot discount the possibility that they might again excel in their intention to regroup and probably support one candidate they would like to see again perform like the former president. Kasabay ng pagtitipon ng pagdalo at pagbibigay ng talumpati ng mga piling kandidato para sa darating na halalan, kabilang na sina Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo, Attorney Vic Rodriguez, Attorney J.V. Hinlo, Philip Salvador, Congressman Rodante Marcoleta at ang kinatawa ni Pastor Apollo Sikibuloy na tatakbo sa pagkasenador sa darating na halalan. Kaya sa gabing ito po mga kababayan, lubusan po ang aming pasasalamat sa inyong lahat sa pag-invite po sa amin at mangusap po sa inyo. Napakarami po na plano po si Pastor. Taga-atuan atong panaghiusahan na atong mapalingkod siya sa Senado, kauban kining mga pangalanan na nasa atubangan tanan. Tandaan po natin, number 53 po sa balota, Pastor Apollo C. Kibuloy, may panindigan, hindi ka iiwanan, magiging warrior mata natin sa Senado, magbabantay sa kaban ng bayan, Pastor Apollo C. Kibuloy. Maraming salamat at magandang gabi. Ayon sa mga dumalo sa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa, ay maipararating ang mensahe ng pagbabago at pagpapakita na anuman ang pagsubok ay makakamit at makakamit pa rin ang minimithing pag-asa at tagumpay. One and foremost natin lagyan ng bigyan ng legislation yung manufacturing. Tama yung sinabi ni Attorney J.B. Hinlo na pag mayroong manufacturing tayo dito, marami tayong ma-create na jobs. So once we have a manufacturing, we can create jobs. Yun ang magandang tingnan natin. Malaki ang lupa natin pero nakatiwangwang lang. Sobra po ang hirap.
Hanggang ngayon po, tuloy-tuloy kami. Hindi po namin iiwan hanggang sa huli. Kahit sa huling patak ng aming dugo, tuloy-tuloy po kaming sumuporta dahil mahal na mahal namin po ang mga Duterte. Kasi nakikita namin sa kanila ang tunay na pagbabago, ang tunay na malasakit sa kapwa. Nakatikim lang po kami ng walang discrimination sa aming mga katulad naming mga Muslim ng tumakbo ang mahal naming Pangulo. Doon lang po kami nakatikim dahil nagkaisa po ang lahat ng tribo, ang lahat po ng mamamayan. Nakatikim lang po kami ng kaligtasan sa aming mga anak. Kahit gabi po, nakakatulog kami dahil wala na po kaming agam-agam. Kahit umuwi ng gabi ang aming mga anak, hindi po kami nalulungkot. Hindi po katulad ngayon, sobra na. Kailangan na po patindigin namin uli, ibalik ang mga Duterte dahil para po may balik namin ang kaligtasan ng aming mga anak at ang kaligtasan ng bayan po. Lahat ng grupo ni PRRD para sa bayan, para paglaban si VP Sara Duterte. At sana yung nangyayari ngayon problema sa national magkaroon ng solusyon. May pera man o wala, nasa timpo kami nila. So ngayon, nandito tayo uli. Pangatlong meeting na to sa Davao. Pangatlong meeting na to, forum na sa Davao, andito pa rin kami. So, maasahan ng mga yan ang suporta namin dito sa Samba Sulta. Di ba, ma'am? Laban tayo para sa bayan. Walang maiwan.